Panginoon, dakinain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo na ika-32 na linggo ng panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narin sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama na natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, sa sulat ni San Pablo kay Tito, ay kailangang masunurin ang mga Kristiyano upang sila ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, ang ating Panginoon na gumaling ng 10 kitungin, ngunit isa lang ang bumalik upang magpasalamat sa Diyos. Sa buhay natin, kinakailangan nating ipahayag ang pagpapasalamat sa buhay upang gumawa tayo ng matuwid. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala dahil sa ating kahinaan, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para pusang sundin ang iyong kalooban sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon, at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin.
sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang dangiyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mula lagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos Ama'y naghahangad, lagi tayong pasalamat kaysa ng kanyang anak. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tuminig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-32 na linggo sa kanyang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong paksa o tema ngayon ay ang paggawa ng tama. Pakisabi sa katabi mo, gumawa ka ng tama. Ang paggawa ng tama ay atin pong napakinggan sa sulat ni San Pablo kay Tito, Kapitulo 3, verso 1 hanggang 7, na kung saan sinasabi San Pablo na magpasakop sila sa mga namumuno nila at sila ay dapat gumagawa ng may kanang loob dahil ang Diyos, dahil sa kanyang habag, awa at ganang loob, sila ay iniligtas. Dahil ayon pa sa Salmo 22, versikulo 1, ang Panginoong Diyos ay siyang ating pastol at dahil sa kanyang kabutihan, hindi tayo magdaraho. Kaya dapat lang gumawa tayo ng tama. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 19, ang ating Panginoon ay patungong Jerusalem at dumaan siya sa may bandang Galilea at Samaria at mayroong 10 kitungin na malayo-layo dahil mayroong pong distansya dapat ang mga kitungin sa ordinaryo mga tao dahil sila ay ayon pa sa mga tradisyon ng mga Hudyo, sinumpa, marumi dahil may sakit ng kitong. Sumigaw sila sa ating Panginoon na mabigyan sila ng awa. At sinabi nila, mahabag po kayo sa amin. At ang ating Panginoon nagsabi siya, pakita kay saserdote. Bakit po pakita sa saserdote? Ang mga saserdote noong unang panahon ay sila yung magsabi na gumaling ka na sa kitong o gumaling ka na sa sakit sa balat o anuman na sakit na mapupuna at makita ng tao. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, magpakita kayo sa saserdote. Habang sila'y naglalakad na magpakita sa saserdote, gumaling sila. Pero isa lang ang bumalik sa Panginoong Hesus upang magpasalamat sa Kanya at magpuri sa Diyos. Kaya nagtanong ang ating Panginoon, nasaan ang 9? Hindi ba 10 ang gumaling? Bakit isa lang ang nagbalik at ito pa yung dayuhan? Ang mga Samaritano ay tinuturing na dayuhan kahit sila ay mga Hudyo dahil sa tinatawag na tradisyon na itong Samaria ay marami pong pupunta na hindi ayon sa akala nila, hindi ayon sa lahi ni Abraham, kahit tinuturing silang dayuhan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? At sinabi ng ating Panginoon na dahil sa kanyang pananalig, siya'y gumaling. Kaya ang atin pong tema dito, paksa, ang paggawa ng tama. Ang paggawa ng tama ay 300 po kabisis, 300 times na makita sa Biblia. Sa salitang Hebreo, ang paggawa ng tama ay lasot nakon. Lasot nakon. Pero ang ating mapagbasa ngayon ay sa Koine Greek Grigo na orihinal. Sa Koine Greek Grigo, itong lasot nakon ay nakano to susto. Na nasali naman sa Latin na patseri yos re. Sa atin, gumawa ng tama. Ang gumawa ng tama
ay atin pong nakita na una sa lahat, ibase natin sa Biblia, yun ang una, at pagnilay-nilayan. At ito yung ating narinig sa unang pagbasa sa sulat ng Pablo kay Tito, Kapitulo 3, sumusunod, na ang paggawa ng tama ay ang paging masunurin at gumagawa ng mabuti. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 19, na tayo ay dapat magpasalamat kung ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga biyaya. Yun ang una. Pangalawa, ang mga dalangin o dasal. Sapagkat tayo ay nakatanggap ng biyaya, hindi lang tayo laging dumudulog, humihingi. Dapat din magdasal tayo o manalangin tayo sa Diyos ng pasalamat. Pangatlo, manalig. Kaya sinasabing ng ating Panginoon na dahil sa iyong pananalig, pinagaling ka. Manalig tayo sa Diyos. Kung tayo ay dapat mamuhay na matuwid o gagawa ng tama, dapat manalig sa Diyos. Pang-apat, atin pong ipahayag ang kabutihang loob. Dahil ang Diyos ay nahabag sa atin, kailangan lang na ating ipahayag sa ating buhay ang kabutihang loob. Panglima, atin pong gawin at atin pong ipahayag lagi ang paggawa ng mabuti sa pagkaroon ng mabuting asal at mabuting ugali. Ulitin ko, mabuting asal at mabuting ugali. Dahil ang isang tunay na Kristiyano, dapat may mabuting ugali. Ang may masama na ugali, kung baka kayo'y masaktan, ang may samang ugali at laging nagmumura, hindi po Kristiyano. Ulitin ko, ang gumagawa ng masama, gaya ng magmumura at masama na ugali, ay hindi Kristiyano. Kaya ang paggawa ng tama, ito yung pagiging Kristiyano. Pakisabi sa katabi mo, magpakabuti ka. Magpakabuti tayong lahat, yung gusto namang gagawa ng tama at magpakabuti, pumalakpak ng malakas sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob at ang Diyos ay siyang nabigay sa atin. Ano ang narapat natin na gawin? Ang Diyos ay siyang nagpatama sa ating mali. Ang Diyos rin ay siyang nagpahayag na ang kanyang habag at awa ay ating isabuhay din upang tayo ay gumawa ng tama. Upang tayo ay matulad niya dahil tayo imahin at larawan ng Diyos. Upang tayo ay tunay na Kristiyano. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ang Panginoon. Subalit, ipinagwalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. At atin pong itutugon, sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Atin nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahala ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon.
Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong angkinin niya tayo bilang mga anak. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, pinasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sariling anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paghingap ng loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya iwas kong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliwing panahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya isa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ang banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pasalamat. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Limod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang,
ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon ang aking pastol, ginhawa akong lubos. Tundog niya'y himlayay, sa diwang pastulan, pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, ginhawa akong lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, ginhawa akong lubos. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at nilulog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kanang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, ang Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa galing ng aming hiram na buhay. Ang kabaang loob po kaming nanalangin at kami ng mga makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karamihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan, naway inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o ang Quiapo Church ay makatulong sa kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Gumawa ng tama sa pamagitan ng pagpasalamat, panalangin, at matuwid na buhay. Ito ang dapat nating gawin. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, may bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihigpas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong hilingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin pong Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.